nakatulong din yung insanity. Ano yung insanity? Yung gagawa ka ng, nag-e-expect ka ng iba, nag-e-expect ka ng bago sa paulit-ulit mong ginagawa. Hindi ganun. So nagsawa na ako sa cycle ng buhay ko. Ang ginawa ko, tumesting ako ng iba. Kasi ano ba tong Jesus na to? Pag naging constant time communication natin sa kanya, yung palagian na natin siyang kinakausap, palagian na tayo nagpe-pray, unti-unti na tayong lalalim. Yun, lalalim na tayo sa relationship sa kanya. Unti-unti na rin niyang kukumpletuhin yung buhay natin. Unti-unti na tayong makakaranas ng peace of mind. Unti-unti na tayong makakaranas ng kapahingahan. Unti-unti na tayong makakaranas ng contentment sa buhay. No matter what we do, parang we feel happy kasi may Jesus Christ tayo eh. Hindi nyo na pwede masisig ko ba't ganito. Hindi naman niya sinabing I am one of the ways, di ba ma'am? Nag-iisa lang siya, walang ibang daan. Yung daan na yun, pwedeng sa heaven. Pwede rin yun gamitin as kung may nanghihingi tayo ng direction sa buhay natin. Pwede rin yun. Kunyari, we feel lost. Wow, English, we feel lost. Balik tayo kay Jesus Christ. Balik tayo sa Bible. Nandun yung mga kasulatan niya, nandun yung mga guide niya kung paano tayo ma-back on track. English. Number 2. I am the truth. Nag-iisa lang siya. Walang ibang katotohanan, walang ibang tama. Siya lang. Parang ganito ma'am. 1 plus 1 ma'am. Nagtanong pa. Siyempre ito lang yun ma'am. Ito lang yun. Pag 2.1 ba ma'am, tama yun? Di ba hindi na? 1.9, hindi din di ba? Nag-iisang to lang yun di ba? Walang iba. Si Jesus Christ ganun din. Walang iba, siya lang. Katotohanan, nag-iisa lang siyang sagot. Hindi mo pwedeng sabihin 2.1, hindi mo pwedeng sabihin Jesus Christ V1, V2, V3. Walang ganun. Nag-iisa lang si Jesus Christ. Ayan, I am the life. Yan. Kasi ma'am, dati, ako, yung geng-geng. Alam mo yung geng-geng, ma'am? Oo. Ang tawa ko. Gangsta-gangsta. Gusto mo, kanta pa kita ng rapstar eh. Flogy, gusto mo, ma'am? Hindi nyo na pwede masisig ko ba't ganito. Geng-geng ako dati, ma'am. Bali, hinahanap ko yung kasiyahan ko sa geng-geng, inuman, barkada, online games. Akala ko nandun yung buhay. Sa trabaho, sa relasyon, sa mga chicks, ganyan. Sa mga chicks. Wow, chicks. Wow, chick boy pala. Dahil nga, doon ko nga yun, doon ko inana. Paramihan ng chicks, ganyan. Hindi ko nahanap dun, ma'am. Wala dun yung buhay. Kasi, masaya ka that time lang, that particular time lang. After nun, kinabukasan, bukod sa hangover, you feel empty ulit. Incomplete, di ba? Parang may hinahanap ka na hindi mo alam, diba? Something's missing. Panay ang English ko ngayon, ano meron? You feel empty pa rin eh. Kahit may makuha ka na isang bagay, kunyari matagal mo na siyang inaasam, naranasan mo na yun ma'am. Matagal mo na siyang inaasam, pag nakuha mo, wala, ito na yun. Parang ganun, di ba? Hanggang hindi na tapos-tapos. Wala tayong kakonte-kontento sa buhay. Kahit anong gawin natin, hindi sasapat. Pero na-complete ako ma'am. Nalaman ko yung buhay once nung nakilala ko si Jesus Christ unti-unti. Paano ko siya nakilala? Sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kanya. Ano ako nagkaroon ng relasyon kay Jesus Christ, no? Sa pamamagitan ng una, syempre, tinanggap ko si Jesus Christ as Lord and Savior. In-accept ko siya. Sinubukan ko para maiba naman. Alam mo yun? Kasi nakatulong din yung insanity. Ano yung insanity? Yung gagawa ka ng, nag-e-expect ka ng iba, nag-e-expect ka ng bago sa paulit-ulit mong ginagawa. Hindi ganun. So nagsawa na ako sa cycle ng buhay ko. Ang ginawa ko, tumesting ako ng iba. Kasi ano ba tong Jesus na to? Kasi paulit-ulit na lang eh. Ginawa ko, in-accept ko. Sa trabaho naman ma'am, di ba, pag na-accept ka, hindi mo naman kaagad alam lahat. Kailangan mong aralin, kailangan mong explore, practice. Ganun din kay God, kay Jesus Christ. Accept muna natin, then unti-unti na siyang magpapakilala sa atin sa paanong pamamaraan, sa pamamagitan ng kanyang salita na nasa Bible, prayers,
So kung pag naging constant na yung communication natin sa kanya, yung palagian na natin siyang kinakausap, palagian na tayo nagpe-pray, unti-unti na tayong lalalim. Yun, lalalim na tayo sa relationship sa kanya. Unti-unti na rin niyang kukumpletuhin yung buhay natin. Unti-unti na tayong makakaranas ng peace of mind. Unti-unti na tayong makakaranas ng kapahingahan. Unti-unti na tayong makakaranas ng contentment sa buhay. No matter what we do, parang we feel happy kasi may Jesus Christ tayo eh. Diba? Iniisip natin, lagi natin siyang kasama. Kahit ang hirap ng ginagawa natin, once nakasama. Pansin mo ba yun, ma'am? Nagka-jowa ka na? Oh, di ba pansin mo kahit anong hirap ng buhay, basta kasama mo yung jowa mo, saya-saya, di ba? Oh, ganun din kay Jesus Christ. Kahit anong hirap ng buhay natin dito, once nakasama natin si Jesus Christ, lahat magaan. Kahit gano'n pa kahirap yan, ang gaan pa din. Mas magugulat ka lang, malalagpasan mo na. Diba? May Jesus Christ eh. Yun yung buhay na naranasan ko kay Jesus Christ. Then sumunod is yung no one comes to the Father except through me. Hindi ng religion, hindi ng good works, hindi ng kahit ano. Hindi sa pamamagitan lang ni Jesus Christ. Kasi Jesus Christ lang yung pinakatulay natin sa Diyos Ama na nasa langit. Paano mo masasabi na empleyado ka sa company mo, ma'am? Meron kang ID. Oh, yun, may ID ka. Doon mapapatunayan na empleyado ka doon sa company na pinapasukan mo. Pag wala ka nun, hindi ka pasukan ng guard. Sino ka ba? Kaya gano'n. So, sa langit, ganun din. Kailangan meron din tayong ID. Ang pinaka-ID natin si Jesus Christ. Paano malalaman ng ibang tao? Yung evidence ng faith natin kay Jesus Christ is yung good works. Yun yung pinaka-ebidensya eh, na may Panginoon to. Kasi ganito siya makitungo sa ibang tao. Kaya kailangan kung may faith tayo kay Jesus Christ, i-align natin kung talagang totoo. I-align natin sa attitude natin towards people. Then unti-unti rin, kung talaga may faith tayo kay Jesus Christ, alamin natin, explore natin yung salita niya na nasa Bible. Hindi naman nagmamadali, pero gumagawa si Lord ng paraan, si God ng paraan para makarinig ng salita niya. Isa na to sa paraan na ginawa niya, di ba? No choice ka. Kung hindi makinig. Isa na to. Sa mga billboard, ganun din. Yung mga may speaker sa daan, ma'am, na nagsasalita ng salita ng Diyos, isa rin yun. Gagag. Kasama yun. Katropa kayo mga Kasi nag-spread din sila ng word ni God eh. Ako, nag-spread din ako ng word ni God. Nagkataon lang, ma'am, medyo wala ang kawala. Tapos yun, ma'am, i-summary ko na, no? Malapit ka na eh. Di bali si God, yung pag-ibig niya para sa lahat, unconditional yun. Pinatunayan niya sa pamagitan ng pag-alay ng kanyang anak na si Jesus Christ. Kailangan lang natin i-accept para makakuha natin yung forgiveness tsaka yung eternal life or heaven. Then wala tayong ibang ticket kailangan tanggapin kundi si Jesus Christ. Then yung faith natin is ang evidence nun, magkakaroon tayo ng good works tsaka ng good moral tsaka yun nga, mababasahin natin unti-unti yung salita ng Diyos. Tapos ma'am, yun lang, tapos na ako. Ang tinatanong ko lang sa pasahero, may quiz to, ma'am eh. Hindi, joke lang, madali lang to, madali lang. Do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, ma'am? Yes po. Ayun. Akala ko magno-no ka, hirap na hirap ako mag-explain. Ako po. Baba kita rito. Baba kita rito eh. No? Paano ba naman ang ginagawa ko, ma'am? Hindi ko binababa yung pasahero ko hanggat hindi nagpa-follow sa akin. Hindi, joke lang. Joke lang. Yan thank you, ma'am. Good luck po sa journey niya po. Wow, good luck sa journey ko. Bye, thank you. Ayo, kuya man, hindi. Thank you. Okay.